Sa kadako ang role sa ato ang bee population sa atong agriculture sector? So dako gyud kayo ang pagsaulog sa World Bee Day, gihimo ni siya sa PAO. Gaya nakita gyud di lang yung nakafocus lang sa bee kundi tanang pollinator. Hiskuta og bee no tay mga 20,000 plus ka species sa bee sa tibuok kalibutan. Unya dako kasi nag-role. Mo ang ilahang team karon is be inspired by nature to nourish us all. So dako kayo di lang sa mga tao kundi sa mga tanom o sa mga hayupan. Kaya unsa may kaunon sa mga hayop o dili sakto di tungod sa pollination pod. So dako kay papel sa environment nato, biodiversity, dako kay papel ang bees. Kay kung wala ang bee kasi tabo bisa sa mga sagbot na to siguro wala na po. So dako jud kay papel mo nang ang tibuok kalibutan nagsaulog ikawalo ka tuig nga pagselebrar sukad na mugna ang World Bee Day. Nagsugod ni siya dito sa nasod sa Slovenia. Tungod ato si Anton Jansa 1734 siya ay nahimong father of beekeeping dito sa ilahang nasod. Niya ang ilang nasod naka-focus gyud sa beekeeping tungod kay walay mahimong maayong produkto sa ilang agrikultura, sa ilang farming kung wala ang bee. So dito na nakita na nila tanan, so kita kang importansya hangtod gisige nilang post na dito sa United Nations. So ato lang bag-o lang ni atong 2017 na gi-approve na, gi-adapt na sa United Nations. So pagka 2018 nagsugod ang first World Bee Day nga gihimo. So ang rule sa bee sa tibuok kalibutan dako kayo. O gani diri sa Pilipinas, usahay makaingon tang wala pa magid kayo ta kabalit ka bati anang pollination sa bee. Murag hinay pa. Swerte man ta diri sa Pilipinas, daghan pa ta diri mga buhi nga mga bees. Gani naatay putyukan, Apis dorsata, naatay liguan, Apis cerana, naatay Apis florea, one of the smallest bee in the world, na diri sa Pilipinas, na diri sa Samal, Island Garden City of Samal, ug gani diri mismo sa Davao City, daghan kaayo. Napatay nagkalain klase sa cute. Ang naa diri sa tuwa sa Davao, naatay species sa cute katong Tetragonula beroy, naatay sapien, naatay iridipinis, naatay carbonaria, Buscobaltita, natay mga almost 8 nga klase so far sa nakita nako mga 8 ka klase ka species sa stingless bee. Ang Malaysia last 3 years na sila 32 ka klase nga nakita nila. So diri sa Pilipinas so pud kay nagtutok ana. So kana unta o may bala na to unsa ginaadri sa ato ang lugar, unsa ginaadri sa ang mga kuan ng mga klase sa bees atong may bala nun ta atong matiman ma-aware po ang tanang mga mag-uuma kay usay ginasunog lang di lang sa mga mag-uuma ang atong komunidad kay unsa na kibalo ang cute gawa sa nakadako kay tabang sa ato ang agrikultura kay sila man ang the best pollinator halos mga 75 to 80% sa tanang mga ginakaon na to pollinated by bee sila ang naga-pollinate. So atong mahimay-himay ito na pagayo matagaan o higayon aron maatiman og so far proud ko sa tuwang DA Region 11 tungod kay nagsuporta gyud gani dunay budget ang atong livestock ana every year. So naa may ipang disperse sa lain-lain mga association kanang grupo sa mga nagtanom og kape, grupo sa nagtanom og lubi tungod kay dako kay contribution. Imagine kinsay mag-uuma dili malipay ana ang sa kapilandaan 32 to 34% increase sa yield. So imagine, kasi di malipay, kisang empleyado sa di malipay ana, makabalita siya, uy, ang iyang kapihan dito, dako na kayo, dako na siya kabot. Ang lubi, 60 to 80%. Ang mangga, 80%. O ang pinakataas ng study sa mangga is 170% increase sa yield. So imagine, so muna ginawa ko sa una, kung fully pollinated ang usa ka mangga, diha nimo matilawan, diha nimo malasa ang tinuod yun nga kalami sa mangga. Munay usahay matingaka. So mangga lain maglami tungod kay kulang sa pollination, kasi ang bunga niya na deform. So muna kulang na sa pollination. So atong tabangan pagay ni siya, labi na karon kay nagsaulog ta sa farmers and fisherfolk man. So giauhag ko na to ang mga mag-uuma nga aware sila ani or mahibalo sila.
Atong tabangan, gihatag man sa Ginoo sa tuwa aron makatabang sa atong panginahanglan adlaw-adlaw atong pagkaon. So mo na atong siguruhon ug atiman. Okay. Sir, sa imuhang na saysay ganina, sir, 2017 pa lang siya murag na-approve dito, sir, no? Sa imuhang pagsaysay, kung usa siya ka-importante sa ato ang food production, nganong inanak kadugay ang realization sa importance, sir, sa tibuok kalibutan? So, sa diri sa Pilipinas, ang nakanindot sa unang panahon, kuto si Marcos Sr., katong kaning presidente nato, na sa programa nga pukyutan ng barangay. So, aware na siya, anak, nabalong sa nasi mga tao, ipadas lang nasod, magtuon about sa bis, kay siya ba yan nagaplasta atong mga eskwelahan, mga colleges and university nga nag-engage og agriculture. Siya ginaplasta, anak. So, iya ginang gipalawman. Gani, sa diri sa atwa sa nasod sa Pilipinas, sa panahon ni Presidente Marcos sa una, Senior, nasa gitukod nga ATDC, Apiculture Training Development Center, dito sa La Union. Di lang kahit kabaloan na kay layo ng mga ito La Union. So, panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, iyan ang giusap, gihimo niyang NARTD, National Apiculture Research Training and Development Institute, naagyapon dito. So, duha unta ka-ahinsya sa gobyerno ang nagunit, ana, unsa may ikaduha, ang atong livestock, kay under man sa livestock ang beekeeping. Before, ang beekeeping na under na siya sa Bureau of Plant. Karon na sa Bureau of Animal Industry. So, kunya, giawhag po na ito karon ang high value crops nga mo advocate po sa bees kay mag-unsa man itong mga kaprutasan o kulang tag pollinators. Di lang siguro sa bilang, kundi tanang pollinator, tanang mga insekto na nag-engage o pollination sa itong mga tanom, ato ng estudyuhan o unsa ang pagatiman nga mas mudaghan na sila. Kay diri sa Region 11, makita na to kung unsa ang epekto sa pollination. Ang atong durian, nindot kay atong durian, number 1 tas sa Pilipinas sa durian naka-export ta. Unsay pollinator sa durian, kwaknit o kabog. Naadri sa tuwa, nasa Region 11, naadri sa Igacos, nasa Samal Island, naadri ang sanctuary sa kwaknit. So usa na karon. So natap na nato ang academe, pinaagi sa RAPSI, nag-resolution, nangaitak budget sa DEBAR, nga budgetan ng atong academe para mo research unsay epekto sa pollination sa kwaknit nga to sa tuwan durian. Kaya wala pa na. Bisan dito sa national, wala pa na siya. Pero bahay nang sabihin na anay daghan. Daghan na kayo mga research gihimo. Ang DEBAR, ang UP Los Baños, ang dito sa Benguet State University, Cavite State University, bisan ang Visayas, UP Visayas, tanong sila mga study ana. Pero asa man na karon? Wala man proper dissemination. So muna ang RAPSI dire sa Region 11, nagpasa tag resolution requesting the DEBAR nga i-disseminate ang mga resulta aron ma-aware ang mga mag-uuma. Uy, importante din mga mananapan magamit din kaya sila yung nasod pag walay bis wala yun. So kanang akong eskwelahan sa Panabo, halos tanang nag-eskwela din ha, dili magbuhi og bis kung dili mo trabaho abroad. Tagpila lang sweldo dito, maabot sila og 80,000 to 200,000 a month. Muna yung nakita ito, beekeeper. So, di kayo mo kakuha na ng beekeeping, butcher, usa na siya. Ang butcher o ang beekeeping, karon mo sikrito nga kusog ng hiring sa laing nasod, like New Zealand, Australia, bisan sa Canada. So, muna yung mga beekeeper diha, nadagan diha lugar. So, kada uli nila, bisag tuwa sila nasod, mo tawag na sa kwasir. Uyawa, there's beekeeping na din sir, no? Wag giday klarong farming diri sir kung wala ang beekeeping, dependent sila sa bees kay kanang ilang mga farm sir basta timulak na request mo sila bees mo kila man sila bisag mahal para lang gwapo resulta sila ilang lavender, canula, alfalfa unsa putong klase nilang mga tanom. Tungod pud nakita pud nato nga ila dito halos tag 400 hectares na pay 1,000 hectares ilang farm. Kung koy pollinator di ginamagawas ang bunga niya. Bisan sa Ukraine dili basta-basta usa sila sa dako nga supply sa dugos, nagkagira lang sila ga-supply sa katong sunflower. So lapad kay lang sunflower diha, naagid sila bis kinabuhi. Ang Finland, grabe ang Finland, bisan ang diri sa Middle East, ang Qatar na atay mga beekeeper nga nakaroon sa Qatar nga trabaho, siya sir dependent sila kay sa bees sir.
Sa ano man diri sa Pilipinas wala sa usa man nga rason sa Pilipinas di ba kaya nasa papansin daghan patag pollinator ang hadlok ana tungod kay sige tagamit ang mga chemicals mga synthetic pag mawala na diha na ta problema munang karon tabangan na to og pahibalo ang katawhan at imanon ni klase ng mga bis kay without ani unsay may tabo sa atong biodiversity lisod jud kayo so mao nay mga bukat nga rason ngano hangtod karon na tigulang na lang ko ako ginapus nga ma-aware gyud ang katawhan about sa bee. Alright. And sir, katong na-mention mo ganina sir, nga sa Malaysia inana ka kusog ang ilang suporta sa ilang beekeeping industry nga daghan sila na identify na gani nga kanang lahi nga klase sa bee sir no. Sa current sitwasyon nato sir and sa current support nga gi-extend towards the beekeeping industry, nakita ba nato nga murag inana pod ang atong padulngan nga so far murag nindot na hapit na gyud malipay ko bisag meeting ni mag aware na sila uy Mr. Haribi so at least sa pangalan lang ng na lang hanibidaan kaya malipay na ko kay uy bano lagi sa kung saan bis. So mo na karon mo nang bisan sa Department of Agriculture aware na pud sila kay bisan sa national sige mo ko istorya dito sa mga USIC ASIC so murag diri gani si USIC o ASIC Garcia dili man siya Michael Garcia og si katong isa naka-istorya pud mi pod naana sila set aside nga budget para diha og ato ang regional level nagigi budget ang ato livestock so pasalamat ko kay Director Mamian so nakatabang gid siya kay aware man gid siya sa bis kay kadakita mo so nato kay siya ang iagi siya og coordinator sa RAPSI so magkamit mi oy kumusta ang bis sir boy ana so nasigutan niya og gani atong sa tibok Pilipinas ilado na ta basta maghiskot og bi sikat na ta nanata kay bisan sa mga yearly conference or congress sila dito mo arigid mga akadim sa Luzon, Visayas mo arigid dinhi kay nakita nila nga gwapo pagka-plaster nakita gid nila unsay resulta unya na ang gobyerno na ang taga-diin nga suporta so nindot kayo next year ato na ipakita na to year 2026 ipakita na to nga mas gwapo pa ang collaboration sa mga beekeepers o sa Department of Agriculture diha sa pagpanampo sa atong beekeeping katong giskutan to kinasa sa Malaysia si Sir Bong Kahis bago na mauli 5 days siya sa Thailand yung sa Sir Buy pagkakuyawag dito sa ilang farming sa Thailand unya na ako yung magkipang-adto sir naagid ang mga bisir ba sus buong ni ginabuhi ni Mr. Loyola so ana sila dito ngano di man ito mahimo din ang ilang simpleng gulayan dito sa ilalom na yung mga bis gitutang kaya para mo pollinate sa ilang gulay sa mga dahan na gulay mga sayuti halos tanang gulay nga nagaproduce o bunga muagi ginag-pollination. Sakto gid ang pollination. Gani na makita sa mga agricultural sa mga organic farming nato, na makita mga handling na nato pag-pollinate. So unsa kag natay mga bees? Sa Vietnam ang ilahang passion fruit ang nagapollinate niya na ang buyog. Kanang buyog na to kanang bumblebee kanang dagko kay dingog. Ila man ang inaatiman dito kay mo man pollinator sa passion fruit. So nakita gud nga sa ilang agrikultura dito ila yung partner ang bee so mo nang ginahimo sa una ni kanhi President Ferdinand Marcos Sr. Okay sir ninduta na sir no and hinaot nga matagaan yung importansya ilabi na sa nag-travel mi usahay sir nag-document mig mga kuan sa rural communities nato murag dili pa kayo na ko inana makita sir ang ilang importansya nga mapakita sa tong mga bubuyog nga usahay murag nuisance lang siya ba marag ay ano na to ni so nakuha na to sir nga na-mention po nimo ganina nga usa na kada kong hulga sa ato ang mga pollinators no kanang habitat loss dili sustainable nga farming practices unsang pay nakita nato sir nga laing hulga sir o kini magud maka-agree si Director Boy Loyola siya ang ato ang Regional Agri-Fishery Council chairperson at the same time siya ang national president sa BNet Philippines. So Sir Boy, unsa pay mga laing hulga dinha sa ato ang mga pollinators? Apil ba na ang climate change ug unsa inyong mga lakang dinha sa BNet Philippines para ma-address nga concern? So kana karon nag-istoryahay mi sa taga bae o taga livestock. Nga sir, i-promote mo to ang beekeeping. Ayaw ka problema sa mag-disseminate kami buhata sir.
simple lang sir, batsitan lang mo nila pagkaon, nalipay na nila pagkaon na kami ang mo-disseminate sa mga grupo-grupo. Kada natin mga training sa mga farmers, isingit na ito ang pollination. Kami yung ngayon anak. So, nana, gani, sila po, aware na po sila sa mga bitaw, sir. Di kapila na ko ng atong unsa na mga nasod ako na ito, naano gid ang di makita. Diri lang, ambot o ngano, nga medyo wa kayo na-promote. Pero, kanang imo advokasya, dako ang kanang tabang. So, nalipay ko ana, kanang resulta. Kaya bisan ng ubang rehiyon, mangutana naman sa, sir, gimsa niyo pag ka-budget mo mga sa beekeeping sa kuan. Ayun ko nga, trabaho mo po na sa livestock. Kaya, ang lindot yung gaya yung inyong duulo niyo, ang livestock o ang high value crops. Kaya mag-unsa mga high value crops, kung iyahang tanong why pollination, siya bagay nag-handle na. So, kung may mo budget po siya para sa katong mga farmer na nag-engage o kalubihan, kamanggahan, durian, unsa dahil nga under sa high value crops, iyang butangan og base para mas nindot ang resulta. Unya, katong gisgutan ito ng climate change, dako yung ay papel ang bisa climate change. Nga naman, bisa na nga itong mga katanuman. Bisang simpleng mga sagbot, lahi naman, narapay sagbot doon nga. Kasi, ikaw mo kita ng klase ng sagbot, wala man sa una. So, dakan ito yung kausaban. So, usa lang ang bee nga nagplaster niya natin, daghan matag sa kadaghan sa pollinators tibuok kalibutan, ang bee mo ay pinakanoon nga pollinator. Gani halos 80% nga sila ang nagpollinate. So atong atimanon, labi na ning atong naaron sa tuwa diri sa Davao, sa Davao region, kining stingless bee natin daghan diri. Sa Igacos, sa Samal Island, na diha ang the smallest bee in the world, ang kadtong Apis florea. Daghan kay dinha. Ug gani ang ato ang Mingo Council nga diha karon ato na po siyang ilis karon kadakita na malipay gid siya, sir, hisgot gid siya bahin sa biog siyang mangga nga nakita gid niya dagan. Ang problema lang wa sa kita asan nagbuyo ng mga Apis florea. Ang Apis florea mura-mura na sa putyukan nga nature gid nga diha isang buyo sa gawas. Isod mo nagahon mo lupa din na siya kanag na sa nature iha gid ang kinabuhi na sa gawas. So di na pwede culture. Ang ato lang diha ati manon nga dili sa mawa. Sa atong buhaton, di ta magpaso, palaod mo po na sa DNR, nga bawal na magsunog-sunog, di na to paso. Manana sila, ayaw pasuhi. Nya, di ba lang mga bees diya, ayaw paggamit yung chemicals na makapatay sila. Insekto mo na sila. So, gamit yung insecticide, patay sila. Simple lang ang katulo, simple lang ang pang-spray mo sa lamok, patay na sila. So, avoid na nato na siya. Unya, katong na ay mga kalubihan, dagang mga putyukan. So kung mahimo ang inyong putyukan, ayaw ninyo ipapuhag. Tinuod man, apas mo siyang dugos. Pero once mawala ng putyukan sa inyong kalubihan, unsa pa'y may tabo sa inyong lubi. Imagine, sa gisulti na ako, 60 to 80% increase sa yield sa lubi. Tungod lang sa pollination. Nya na kay putyukan da, imong gisunog, kay mamaak. Unsa ang limo diya? So, tinabangay ta, ato i-plaster. Kami, kung unsa pa yung mga kakulangan, labi na itong mga grupo ito, mga cooperative, mga farmers, association, labi na nag-engage mo, lubi, kape, mangga, unsa ba din na ngayon, imbitahan mo ninyo, nami, ari sa opisina sa RAPSI, muadto mo dito. Ay mo kabala ka, bisa pag magwala ta diha, pag init na dagang tubig, kami na nagdakapi. Ang ato lang, mahibalo mo para ma-aware po mo. Nya tudluan mo usang pagkuha kanatong mga cute na sa atong balay, ato nang isugod sa kahon, ato isugod sa ngano man nga importante ibutang sa kahon. Og pasagdan na dai sa balay sir, mas maayo mo sa kahon kay kung doon na kay mangga, mga 3 ka kilometro kasi mong balay, ining bulak sa imong mangga imo to bitbiton ibutang mo dito para mapulit sa iyang bulak. So manay purpose nga atong ginakahon. Kay kung nasa diha nagbalay sa anang punuan sa kahoy, nakaputlo ni mo ka, ibutang mo dito. So, simple lang, dito sa Luzon, ang ginahimo nila, bagulan ang ginahimo nila. Galing diri sa Region 11, maglisod isod, ibutang ito sa bagol. Nga naman, naatay sakit diri po dyan. Nay, nag-aatangan diri sa stingless bee, kanang small high beetle na diri sa Region 11. So, avoid na siya, isod na itong box para dili basta-basta masulod sa mga intruders o mga kalaban nila. So, ano lang kasi yung DA beekeeping? Tabangan na ito. Suporta mi. Ang DA na ay budget, labi na ang livestock na sa budget. Iagi na mo training para mahibalo mo. Proper training lang yun. Kadtong mga association o mga cooperatives, paghimo na mo daan ng kuan, dool mo, pag-request mo,
wa mo ikuan sa livestock, namin diri sa RAPSI, sa inyong local DA office, sa inyong municipal agriculture office, o inyong city agriculture office, o kanong provincial agriculture office. So naatay mga tao din ha, matap ninyo. Tinuod walay nakabutang diya nga beekeeping, doon mo sa livestock, doon mo dito sa inyong provincial bit. Balo na sila anak. Sige may istorya sa inyong mga municipal bit, doon mo dito. Kay under man ta sa livestock. Alright. Sir, katong kuan, tama gid kito sir, murag urgent call to action gid ni nga protektahan nato atong mga bees, no? Kay katong na-mention po nimo sir, mga 1/3 sa food production sa tibuok kalibutan nahimo posible pinaagi sa ato ang mga pollinators, and ang Davao region specifically high value crops ta nga region, and unsa man ay makapabunga nato ang mga high value crops kung wala atong mga pollinators. Sir, alang sa atong mga kaagri karon nga nagatan-aw nga, for example dili may mga farmers, unsay amo mga simple nga action sir but impactful para sa atong mga beekeeping, sa atong mga bees? So, salamat nindot na ng pangutana. Bisan sa atong kabatanon sa una, makita tagputyukan atong batuhon, di ba? Kita tagligwan atong dauban, patyo na to. So, aware na ta karon. Ultimo nang buyog, makita tagbuyog sa una, makita tagputilya ato diyan naon sa kawid pukon na musod ang buyog, sirahan ang buyog, maglupad-lupad, magugong to siya. Dula-dulaan lang, pero gihimo na sa Ginoo para usana nga makatabang sa tuwa. Diyan ato lang nang ginapatay. So, aware ta din na. So, kung gusto mo mag-field trip nga makita ninyo unsa gid naagid mga bees, naatay farm diya sa Panabo. Pwede mo din ha, magrupo-grupo mo, bisan katong mga kinder pa nga mga bata, ato na silang i-aware. Mintas bata pa sila, ibalo na sila, uy, importante na siya. Katong mga elementary nga mga estudyante, ato to i-aware sila, ibalo sila, labi na gitong mga high school. Gani kina-encourage na mo itong mga youth, mga SK, mga batanon, nga mubuhi anak simple lang kayo. Usa nga gi-propose namo sa RAPSI nga mga senior citizen mo na atong ihatag nga project nga Stingless Bee. Nganong senior citizen man tagaan ang produkto sa Stingless Bee, naa diha ang bee propolis. Unsa man ang bee propolis? Naa diha ang tambal, antibiotic, antibacteria, antimicrobial, halos tanan na diha sa propolis. Kung idarang ka na, daghang ka nang ibati sa mga lalaki, magka-prostate cancer pa na siya, anti-cancer ang bee propolis. Muna na ibuhato ni mo, kada buntag, bagti ka, magkuha ka itong almost 1 teaspoon, butan mo sa tasa, butan mo init tubig, pag-aksyon na katunaw, muna mo iti mabuntag. Taas imong BP, baba na siya. So, alam sa palabi, nagpapabipi po ka, kasi ubos na po ka imong BP. Pero dako kayo matabang ang bee products. Ang dugo sa cute, balota ba sa dugos? Huwag yung magbalong ang cute na dugos. Ang dugos sa cute mo ay pinakamahal. Nga naman taas kay sa nutrients. Tungod kay ang source ang dugos, di lang katong mga tanong, mga prutas na to. Katong mga sagbot. Hinumdum ta, kadaghanang mga sagbot na di ang tambal, herbal. Labi na karoon nga murag aware na mga tao sa mga herbal. Katong ginatulog-tuban na ito, sagbot, tambal ini sa kuan, tambal ini sa kuan. Muna yung gina-add to sa bis, ginakuha niya. So, healthy kayo iyang pagkaon, katong iyang mga bee pollen, iyang dugos, katutanan. Unya, muhatag ko gamayng kahibalo about sa bee pollen. Wa mo kahibalo anak ang bee pollen. Makita mo cute, inyo na abrihan ang dubol-bulin sa inyong balay. Abrihan ninyo na makita to na lingin-lingin diha na yung color yellow, na yung orange, na yung dark, anak. Muna siya bee pollen. Kuhaan na siya, ibutang sa ref. Unya, gusto ka mo kaon na siya. Unsay naa sa bee pollen? 16 vitamins, 16 minerals, 18 amino acid, 18 enzymes, napay almost 26 mga proteins, napay mga pangwanan na ilhi panguban. Daghan kayo diyang nutrients. Muna siyang the food of the gods. Sa una pa ng panahon, food of the gods ang sila declare na siya nga aphrodisiac. Uy, makakuan na yan ng pollen sa dili. Kanang healthy lang sa imong life. Taas siya o antioxidant. Tungkol sa mga nutrients ang imong ginakaon. Imagine, ang among coordinator si Sir Roy Pasqua, katong panahon sa pandemic, usakaban sila, aircon, sila tanan iyang mga kauban na naigo sa akuan, nagpositibo sa katong COVID. Nganong siya ang wala lang? Siya, anong sabay kinakaulim mo si Roy? Ay, ang dugos ni Loyola. Minti lang yung ang dugos. Patay man ang bakterya na. Patay man itong mga virus din na.
So labi nang nagatikag pulen, kataas ka na sa resistensya sa imuhang lawas. Anya ang bipulen, tanaw nimo ng mga kanaganing ting exam, ting board exam. Sabi, uy, pagtik ani para para mag-bright ka. Tanaw ang ingredients sana bipulen. So unsa ka pure nga bipulen imong kaunon. Ang bata nga gamay pa nga bata, basta nagadagan na siya, pakauna nagpulin, mura na sa buang. Magsige na hantod sa hapon. Ayaw lang pakaon naghapon o gabi kaya di ka katulog, sabo kayo na bata. Buntag mo mapakaunom. Pero makita yun ang epekto. Bisan ka itong mga batanon, tigdulag basketball. Take mo isa kutsarita nga pulen. Pagkahapon dula ka, sugot ka, wakay pulihay, dula ka. So, ana, healthy, natural na siya. Wala na to na yung nga ng mga synthetic din na. O mo na siya food, complete food naman siya. Di mo na maka-overdose. Kaon na ka. Ayaw na pag-take mo hapon. Lagi kay, kasi di ka katulog kay kuan mo kayo malawas. Healthy mo kayo malawas. Natural siya nga energy drink, sir, no? Mura sa energy. Natural siya. Wala sa kontra.